Shalom. Shalom. Catholic Daily Bible Readings. The first reading of today is taken from 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 15. Alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kalulatian mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito, kung tayo namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ipalaala mo sa kanila ang mga bagay nito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti at sa halip ito ay nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The Psalm or responsorial Psalm. Ito na lang sa English. From Psalm 25. Teach me the response is, teach me your ways, O Lord. Let all them be confounded that act unjust things without cause. Show, O Lord, thy ways to me, and teach me thy paths. Direct me in thy truth, and teach me, for thou art God, my Savior. Teach me your ways, O Lord. The Lord is sweet and righteous, therefore he will give a law to sinner in the way. He will guide the mild in judgment. He will teach the meek in his ways. Teach me your ways, O Lord. All the ways of the Lord are mercy and truth to them that seek after his covenant and his testimonies. The Lord is a firmament to them that fear him, and his covenant shall be made manifest to them. Teach me your ways, O Lord. The Gospel of the Lord is taken from 2 Timothy chapter. Gospel is Mark 12:28 to 34. Alleluia, alleluia. Ngunit ito'y nahayag na ngayon ang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, pinakasan niyang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord according to St. Mark chapter 12 verses 28 to 34. Glory to you, Lord. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ni isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakitian niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel,
Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo sa kautusan. Tama po, Guro. Totoo ang sinasabi niyo, isang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na malaga ang umibig sa Kanya na ang buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng handog na sasunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot niya kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos, at mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, yan yung pagbasa ngayon. Babalikan natin ang the first reading is from 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 15. So, kinikwento, sinasalaysay ni San Pablo na ang reason kung bakit siya nakulong, it is because our Lord Jesus Christ. So, kung babalikan natin yung background ni Saint Paul is prior siya maging tapat na saksi ng Panginoong Jesucristo ay isa siyang masugid na pariseo, isa siyang masugid na alagad ng mga Hudyo or eskriba siya, matalino kasi Saint Paul, isa siyang masugid na taga-usig ng mga mananampalatayang Kristiyano, na mga taga-sunod ng Panginoon Jesucristo. As a matter of fact, kung babalikan natin yung Acts chapter 8, ang unang martir ng simbahan, si San Esteban, ay siya ang humawak ng mga balabal ng mga bumato kay Esteban hanggang sa mamatay si Esteban. Then, ang prayer ni San Esteban, makikita natin doon sa Acts chapter 8. Kung babalikan natin, kung pupunta natin doon. Sabi niya, Panginoon, bago siya namatay, ay huwag mo na silang panagutin sa kamatayan ko o sa dugo ko. Huwag mo na silang panagutin, sabi ni San Esteban. But because of that prayer ni San Esteban, na si San Pablo, si Saulo noon, na siyang mahawak ng balabal ng mga nagbato kay San Esteban, ang unang martir ng simbahan, ay pagdating sa Acts chapter 9 na may dala-dala si San Pablo na kasulatan sa mga leader mga Hudyo para lalong usigin at ipakulong ang mga mananampalatayang Kristiyano, ay doon nagkaroon ng Damascus experience or conversion si San Pablo. At makita natin doon na narinig niya ang boses ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, bakit mo ako inuusig? Okay, sabi niya, sino kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. So, makikita natin doon na ang inuusig ni Saint Paul ang mga mananampalataya, yet sinabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? So, kasi bakit sinabi ng Panginoon yun? Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay ang ulo ng kanyang iglesia, at ang iglesia or ang mananampalataya ay ang kanyang katawan. It is inseparable. They are inseparable. Hindi mo pwede paghiwalayin ang iglesia sa ulo, katulad nung ginagawa ng iba na natalikod daw ang pang-iglesia ng Panginoon. Kung papatulan yung ganong klaseng pananaw, parang sinasabi nila na ang ulo ng Panginoong Jesucristo ay napugot sa katawan at muli lamang naiugpong nung lumabas or dumating yung kanilang tagapagtatag or pundador. Sabi dito sa Acts chapter 9, balikan natin yung background. Sabi dito sa verse 5,
Sa verse 3 mo, naglakbay si Saulo papuntang Damascus at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya sa lupa at narinig niyang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa verse 5, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya, tumayo ka at bumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo na marinig nila ang tinig, ngunit wala naman sila makikitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. So, yun yung umpisa ng conversion story ni Saint Paul. Then because sa kanyang pagiging masugid, nagkaroon ng 180 degrees turnaround yung kanyang buhay, nagkaroon siya ng conversion. At dito nga sa first reading ngayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 15, kung paano niya sinasalaysay kay Timoteo na ang kanyang pagkakulong. So, nakulong siya dahilan sa na nagkaroon ng reverse yung kanyang buhay. Dating taga-usig, ngayon siya yung nagngangaral ng salita ng Panginoong Jesucristo. Then because of that ay ikinulong siya sapagkat hinuli siya ng mga Hudyo sapagkat inakusahan siya na nanggugulo siya at pinawawalang saysay niya yung kautasan ni Moses. So until such time na nakulong siya, then ito na yung sinasabi niya kay Timoteo. Sabi nga dun sa John chapter 16 verse 2, malinaw naman dito siya pinaunan ng Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 16 verse 2, ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Na ito nangyari kay Saint Paul, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Okay. Sa verse 4, subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras, gagawin na nila ang mga ito, maalaala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. So you see, actually pinauna na sa kanila ng Panginoon. Dito na nakulong si San Pablo. Pero bagamat nakulong si San Pablo, kung titingnan natin yung kasaysayan, na sa kanyang pagkakulong ay ito yung opportunity niya na nakapagsulat siya ng mga sulat sa mga komunidad. Nagkaroon sila ng writings sa mga epistle na natawag niya. Kung babasahin natin dito sa New Testament, ilan yung mga writings na isinulat ni San Pablo nung panahong nakakulong siya. Kasi sinabi niya dito sa 2 Timothy, sabi niya, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkatapos ng naparaang parang isang kriminal, subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Kasi sinabi niya, kailanman hindi paggagapos ng salita ng Diyos. Bakit? Noong nakakulong siya, lalo siyang nakapangaral. Lalong naging malawak yung kanyang pangaral. Nakapagsulat siya sa Roma, yung sa letter niya to the Rome, mga Kristiyano sa Roma. Then, sa Corinto, unang Corinto, pangalawang Corinto, Galacia, Ephesus, Filipos. So, sa Filipos, then, kay Timoteo, sa Colosas, nagkapagsulat din siya sa Colosas, kay Timoteo, unang Timoteo, pangalawang Timoteo, kay Tito, kay Philemon. So, yun yung mga sulat niya na kung saan nakakulong na siya, ay lalong napalawak, lalo ang ministeryo ang gawain ni San Pablo. Kasi sinabi niya rito na sapagkat hindi kailanman magagapos ang salita ng Diyos. Sige, igapos niyo ako, nakakulong na siya, diba? Pero try to imagine yung pinakikinabangan natin ngayon, ng mga itinuro ni San Pablo na narito bahagi ng Biblia. So, kumbaga, nakakulong na siya, yet sabi niya hindi magagapos ang salita ng Diyos. So, kahit actually kung tutingnan natin sa ibang bansa, Saudi Arabia, di ba, bawal doon na ang pananampalatayang Kristiyano ng tahasan, bawal magdala ng Biblia doon, bawal. Yet, alam natin na may mga underground na mga community doon na mga Kristiyano, mga mananampalatayang Kristiyano,
nakakapagtipon-tipon pa rin para patuloy silang lumakas sa Panginoon. So alam natin yan, maging sa North Korea, maging sa China, may mga Christian community diyan na kahit mahigpit ang bansa niyan patungkol sa mananampalatayang Kristiyano ay hindi pa rin nawawala or patuloy pa rin may mga Kristiyano na patuloy naglilingkod sa Panginoon despite of severe persecution. So yan ang sinasabi ni San Pablo. Verse 10, 2 Timothy chapter 2 verse 10. Tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kalwalhatian mula kay Kristo Jesus. So, yan. Yung paghihirap niya, inaalay niya sa mga Kristiyano. Okay. Then, dito sa verse 12, sabi niya, kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, naghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwilan niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring takwil ang kanyang sarili. So the faithfulness of the Lord, sinasabi niya, the faithfulness of the Lord, kaya nga na kung hindi tayo tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo tapat sa Panginoong Jesucristo, ay tapat pa rin siya sa atin. Sabi nito sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So, yung mga pangako ng Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan, yung mga sinabi niya na pangako ay mapanghahawakan sapagkat tapat ang Panginoong Jesucristo. He is a faithful God. Kaya nga may Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, di ba yan yung kinakanta na Great is thy faithfulness, yung sikat na kanta. Ang ganda niyan eh. Nung unang nag-concert kami dito sa parokya namin, yan yung kinanta namin. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, you are faithful. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, I worship you. Great is thy faithfulness, O God my Father. Yun sa great is thy faithfulness. Binasi doon sa Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. Your mercies are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi that. And then, binanggit previous day, nabanggit din natin na tapat ang Panginoong Jesucristo, nangako siya na babalik siya at yun ay mapanghahawakan. Kasi sinabi pa lang doon sa Numbers 23 verse 19 na sinasabi doon, ang Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Ang Diyos ay di tulad ng tao na nagsisinungaling. Sa Numbers 23 verse 19, basahin natin. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Sabi rito. Okay. Verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So yun yung sinasabi ni St. Paul doon sa 2 Timothy chapter 2, na kung hindi tayo tapat, siya ay mananatiling tapat. Then doon sa Hebrews 10:23, ito yung dapat nating panghahawakan ng mga pangako ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 23. Okay? Sabi niya, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So yung bilang mga Kristiyano, ang ating pinanampalatayanan na kalwalhatian na ipinangako ng Diyos, yung pangako ng Panginoon Jesucristo na muli siyang babalik, ay kung papaano natupad yung mga pangako o yung mga hula ng kanyang kapanganakan, ng kanyang pagdating, is ganun din katotoo at magaganap yung pangako niya na muli siyang babalik. So yan. Then,
Yan sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 23. Sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ngayon is talking about the greatest commandments. The greatest commandments. Sabi niya, the greatest commandments is Mark chapter 12 verses 28 to 34. Balikan natin. So the greatest commandments, ito yung base ito rin sa Shema ng Israel. Yung Shema, yan yung Shema memorize ng mga Israelita yan. Sabi dito, dapat memorize din natin. May nagtanong sa Panginoon sa Kristo kung ano yung pinakamahalaga at dakilang kautosan. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon ay ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So Shema, binaase actually ito sa Shema doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Balikan natin na Shema Israel Eloheno Adonai. Yan, hanapin natin sa Google kung paano ba nila binabanggit yung Shema. Shema Israel. So, basahin natin. Pero binasa niyo sa Deuteronomy chapter 6, basahin niyo, buksan niyo po yung Bible niyo sa Deuteronomy chapter 6, doon po yan. Pero hanapin ko muna yung Shema. Shema Israel, maganda banggitin sa sa ito. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kebud, Malkuto Yolam Be'ed. Yan Shema. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Basahin natin ito sa Tagalog. Of course, ginagamit ito ng mga hindi sumasampalataya ng Panginoon sa Kristo ay Diyos. Ginagamit ito ng mga Muslim, ng Jehovah's Witness at ng Inc. 1914. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, pakinggan mo o Israel, si Yahweh nating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, at ang mga utos nito ay itanim ninyo sa iyong puso. Yan, sabi dito, Shema Israel. Yung sinasabi kaya nga ang Panginoong isa lang ang Diyos, ang Panginoon, sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. So, ito yung pinanghahawakan ng Muslim, ng Inc. 1914 at saka ng Jehovah's Witnesses sapagkat hindi nila kinikilala ang pagiging Diyos ng Panginoong Kristo. Pero ayon po sa mga scholar o sa mga nag-aaral na mga biblical languages, itong Echad, ang Echad dito na sinasabi is cannot be translated into a singular form. Kahit yung salitang Elohim na isang katawagan sa pangalan ng Diyos cannot be translated into a singular form. Yan yung sinasabi. Ang Echad, yung sinasabi dito, sabi niya, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kebud, Malkuto Yolam Be'ed. So yung Echad na yan cannot be translated into singular form. Ayon doon sa mga nag-aral ng biblical languages. Kahit si Brother Dwayne Cartojano, isa yan sa mga lay preacher or lay evangelist natin dito, lay Catholic apologist dito sa Pilipinas na nakatira sa Capiz. Marunong siya sa mga biblical languages at expert sa pagdating sa grammar ng scripture sa biblical languages, Hebrew, Aramaic at sa Greek. Ay ang Echad ay cannot be translated into a singular form. Kahit yung pangalan ng Elohim na ginagamit sa Diyos is cannot be translated into a singular form.
So, ibig sabihin, pagpapatunay lamang na nagsusuporta doon sa pinaniniwalaan natin na doon pa lang sa doon pa lang sa creation story, makikita na natin doon yung plurality ng Diyos. O titingnan natin. 'Di ba? So, doon sa Genesis chapter 1 verse 2 pa lang, na when God created, sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. And then sa verse 2, sabi niya, and the Spirit of God, or the Ruach, is hovering over the water. Yung Ruach. Then pagdating sa New Testament, makikita natin din na marami din doon sinasabi. Actually, doon pa rin sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, di ba? Nakita din naman natin doon. Sabi niya, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa wangis natin. Then, inuulit-uli yan doon sa Hebrews chapter 11, sa Genesis chapter 11, verse 7. Ang sabi doon sa Genesis 11, no, iba, no, nag-create sila ng Tower of Babel. Ang purpose nila ay yung kataasan ng kalooban, pride, to reach the heaven in their own effort. Dito sabi dito, sa verse 7, Genesis 11, verse 7, ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkakaintindihan. Okay. Tingnan nyo At ginawa ni Yahweh mga tayo magkawatak-watak. Ayan. Verse 7, sabi niya, ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang di sila magkakaintindihan. So yan. Kaya nga, that is why mga kapatid, tayo sa Catholic Church, bago nag-introduce ang simbahan ng mga ating pananampalataya, ng ating doktrina, ng ating pananampalataya, ay hindi tayo mga tanga na basta-basta lang inintroduce ng simbahan yung ating pananampalataya o ang ating doktrina patungkol sa isang Diyos na may tatlong persona, na hindi ito pinag-aralan sapagkat sila nakakaalam. Marami po tayong mga Bible scholar na nakakaintindi ng mga biblical languages, hindi joke, na basta lang nagbasa ng mga interlinear or gamit lang ang Google, sila talagang marunong sila magbasa. As a matter of fact, yung sinasabi ko nga sa inyo, si Brother Dwayne Cartuano, pwede nyo search sa Facebook page niya, or Paathag, yung Paathag, yun, may page sila sa Facebook, si Brother Dwayne Cartuano. Marunong talaga sa Greek, sa Hebrew, sa Aramaic, hindi joke na marunong lang, hindi gumagamit ng mga interlinear Greek, mga ganun, hindi. Marunong kahit isa lang pagmasumukha niya. So yan mga kapatid. So dito pa lang sa Old Testament, ibig sabihin na yung greatest commandment, ang sinisettle muna natin doon is yung sinasabi nilang isa lamang ang Panginoon. We do not argue. Hindi naman tayo nag-argue doon na isa lang. Kasi kung babasahin din naman natin ang inutusan ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga alagad na humayo ipangaral ng mabuting balita, sinabi niya, humayo kayo sa buong daigdig sa Matthew 28:19-20, di ba? Matthew 28, verse 19-20. Buksan niyo po sa Bible, no? Okay. So, mas mainam na masanay muna tayo sa Bible bago tayo mamihasa or mahirati sa paggamit ng Bible app. So, ito sa Matthew 28, verse 19. Sabi dito, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, hindi sinabi sa pangalan ng mga sa English, in the names of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo yun. And many other instances na maging yung sa baptism of the Lord na nagpapakita na the presence of the Father, the presence of the Holy Spirit in the same situation.
sa isang parehong event na roon ang presensya ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Diba? Nung nagpabautismo ang Panginoong Kristo, sa Matthew chapter 3 verse 16, nang mabautisman si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Verse 17, isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong hinalulugdan. So you see, yung sa isang tagpo na makikita natin yung presensya ng banal na Santatlo, the Holy Trinity. Then doon pa sa 2 Corinthians chapter 13 verse 13, ito yung lagi na ginagamit din sa final blessing, di ba? Sa final blessing, sasabihin lang kung napapakinggan yung isa ito sa mga sinasabi do sa final blessing. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 13, sabi dito, buksan niyo pa sa nyo. Okay, 2 Corinthians chapter 13 verse 13, sa pinakahuling verse ng at saka huling chapter. Naway sumainyong lahat ang gandang loob ng Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So you see, that is why na kahit sabihin mong sinasabi ng dito sa the greatest commandment, gina-highlight na natin mga kapatid itong about doon sa ikad ng salita or isa lamang ang Panginoon. Sapagkat maraming mga confused or maraming nag-aalinlangan na isa lang pala. Hindi naman natin sinasabing tatlo. God is one in three divine persons. Yun yung belief natin sa Catholic Church. Wherein all majority of Christians, ganyan yung pananampalataya. Maliban lang na ang Islam, of course, and then ang Jehovah's Witness at itong Iglesia ni Cristo na actually itong Jehovah's Witness at saka ang Iglesia ni Cristo ay para sila yung muling resurrection ni Arius, ang Arianism, yan sila. Okay? Pero malinaw mga kapatid na kapag dinideny natin, isingit na rin natin ito, although lagi naman natin ito binabanggit bago natin tutukan yung sinabi ng Panginoon na greatest commandment. Kaya nga may sinabi dito ang Panginoong Kristo na ang Biblia na napakabigat na hindi natin pwede tanggihan at takasan. Sinasabi dito sa 2 John chapter 1 verse 7, sa 2 John verse 7, kasi wala namang nakalagay na chapter. Sabi dito sa verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ayaw nilang kilanlin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. So, He came as a human person. Ang ganung tao ay magdaraya at kaaway ni Kristo. So, sinasabi na dumating siya, ibig sabihin, He is not just a purely human. Meron siyang pinanggalingan. Meron siyang origin. Kaya siya dumating. Saan siya galing? Naging tao, pag sinabing naging tao, ibig sabihin, prior sa naging tao, ano siya? Di ba mga kapatid, dapat masagot natin yun. Bakit ganun kabigat na sinasabi na kapag nagkalat sa sanlibutan ng mga magdaraya, ayaw nilang kilanlin na si Jesucristo ay dumating bilang tao? So prior sa dumating siya galing. Bago siya naging tao, ano siya? Dapat masagot po na natin yun. Of course, alam natin. Ipinapakita niya na yan doon sa John chapter 6, di ba? He came from the Father. Then, sa John chapter 1, verse 1 to 3, yan yung palagi natin inuulit-ulit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Then doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin.
Sa Colossians chapter 2, verse 9, sa kanyang pagkakatawang tao ay taglay-taglay. Ito pa rin, sa Colossians chapter 2, verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. So yung kalikasan ng Diyos, pagka-Diyos ay nasa kanya pa rin. Kahit sa kanyang pagiging tao. Ibig sabihin, dumating, pag sinabing dumating, He came from where? From the Father, from heaven. Bago siya naging tao, ano siya? He is God. Yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Then kapag i-deny mo ito, mapapabiling ka pala, ikaw ay mapapabilang sa magdaraya at Antikristo. Yun. Merong sekta dito sa atin na pilit iniiba itong 2 John chapter 1 verse 7. Pero malinaw na bago dumating ang Panginoon sa Kristo, ibig sabihin may pinanggalingan siya. Ibig sabihin, bago siya naging tao, may iba siyang kalikasan. Ano yun? Yung pagiging Diyos niya. So yan mga kapatid. So the greatest commandment, of course, challenge to lahat sa atin ng mga Kristiyano na ang dakilang kautusan, the greatest commandment is to love the Lord our God with all your heart, with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. So paano natin may papakita? Sabi nga doon sa kanina St. Paul sa 2 Timothy chapter 2 na kung hindi tayo tapat, siya ay mananatiling tapat. So yung pagiging tapat sa Panginoong Kristo, isang paraan din ng pagpapakita natin ng ating pag-ibig sa Kanya. Ang mag-asawa, di ba? Paano mo masasabi na iniibig mo ang iyong asawa kung hindi ka tapat? Di ba? The same with God. How can we say that we love the Lord if we are not faithful to Him? May mga bagay-bagay na gusto nating piliin lang kung ano yung susundin natin sa Diyos. Di ba? Yung version ng Ama namin, parang gusto pa natin sa ngayon, sa ngayong panahon. Yung version ng Ama namin, parang gusto pa nating palitan. So then how can we say that we love God? Ang greatest commandment is hindi option. It is a command. Greatest nga, commandment nga eh. Isang dakilang napakalagang utos. So 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananating tapat pa rin sa atin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So God is faithful. Then how can we say we love God if we are not faithful to Him? How can you say that you love your wife or your husband if you are not faithful to Him? Or else, you are lying. Diba? So, ang pagiging tapat, isang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. So, yung greatest commandment, to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Hindi natin pwede na mahal natin ang Diyos, pero tayo yung masusunod. At tulad ng nangyayari ngayon. Parang gusto pa nating ibahin parang gusto pa nating magkaroon ng panibagong version ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob ko dito sa lupa para nang sa langit. Parang ganun lang gusto natin. Diba? Yun yung ganun eh. Sundin ang loob ko dito sa lupa para nang sa langit. Paano natin may ipapakita na mahal natin ang Diyos? Kung yung gusto pala natin ang ating masusunod. Yung mga anak, di ba? Halimbawa mga anak, yung mga anak nyo, paano nyo malalaman na mahal kayo ng mga anak nyo? Na kapag sinasabihan mo sila kung ano yung gusto mo, sinusunod nila, hindi sila nagbabagulbol or hindi sila nagrereklamo because they love you. It is not because
It is not because they are afraid na hindi mo sila bigyan ng allowance. So yun yung totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi sila takot dahilan sa hindi sila takot dahilan sa hindi mo sila bibigyan ng allowance. Kundi because they love you. They are doing it because they love you. Di ba? So the same with God. Paano natin may papakita ang Diyos kung sa simpleng mga bagay ay gusto natin na tayo yung masunod? Di ba? Kaya nga sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Tayo yung makikipag-isa sa Panginoong Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw yung makikipag-isa sa Panginoong Kristo, kung ano yung standard ng Panginoong Kristo, yun yung masusunod. Hindi yung atin. Makikipag-isa ako sa iyo, makipag-unite ako sa iyo, pero dapat ako yung masusunod. Di ba? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakikipag-isa, tayo yung makikipag-isa sa Panginoon, to be with Him. Parang, di ba? Hindi siya sa atin. Sa 2 Corinthians 5:17, subukan natin baguhin. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, hindi Di ba? So, tayo yung makipag-isa sa Kanya. So, ibig sabihin kung ano yung standard niya, yun yung susundin natin kasi makikipag-isa tayo sa Kanya. Kung ano yung gusto niya, yung kalooban niya, yung masusunod. Hindi yung tayo yung masusunod. So, paano natin maipapakita yung dinutupad natin yung greatest commandments? Of course, para isa na doon is yung pagsunod natin sa Kanya. Pagiging tapat sa Kanya, pagsunod sa Kanya, kung ano yung kalooban niya. Hindi yung kalooban natin, hindi natin pwede ibahin yung version ng Ama namin. Sundin ang loob ko dito sa lupa para nang sa langit. Lord, sundin mo yung kalooban ko. Yung parang gusto natin ang Diyos ang mag-a-adjust para sa atin. Hindi pwede ganun. Talagang i-dissolve mo na alisin mo na sa vocabulary mo yung panalangin itinuro ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya nga may sinasabi dito ang Panginoong Jesucristo. Ang mismo ang Panginoon ang nagsalita sa Luke chapter 6 verse 46. Buksan niyo po sa Bible niyo. Luke chapter 6 verse 46. Yan. In my own experience ay pag binuksan yung Bible, hirap na hirap hanapin kasi una dapat kasi lalo sa mga yung hindi pa nakapag-BBS, Basic Bible Seminar kung Katoliko ka. Kasi kung lalo yung kalimitan lalo ng mga Katoliko, hirap talaga pagdating sa buklatan sa Biblia. Kaya dati nung sa Baptist kami, kwento ko lang muna. Nung sa Baptist kami, maganda yung game na yun Yung halimbawa, yung facilitator namin ng game, parang i-divide kami into two groups. Magbabanggit sa halimbawa ng word. Halimbawa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paunahan kung anong chapter at version, anong book. John 3:16. Yun, panalo. May point ka, ganun. Then, babanggitin yung chapter naman. Chapter. Ang book, chapter, at saka verse. Ikaw naman, kami naman yung mag-recite. Kung sino yung una makagawa ng point din yun. So, ganun sa mga non-Catholic. So, sa atin, sa Catholic Church, marami sa atin na talagang hirap. Kaya, ang sinasabi ko yung nakalipas na linggo, may kasamahan kami na sabi ko, Kuya, isa siyang jail officer. Sabi ko, Kuya, mas mainam na i-memorize mo muna yung chronology ng Bible para pag magbuklat ka ng Bible, hindi ka masyado mahirapan. Para pag alam mo kung saan banda yung pagkasunod-sunod, saan banda makikita yung ganong aklat. So, mas mainam na mapamilyar muna natin yung Bible natin, yung libro natin, Biblia, book, Bible as a book,
para bago tayo magiging namimihasa na parang Bible app na lang palagi yung binubuksan natin. So yan. Sabi dito sa Luke chapter 6 verse 46, introduction lang diyan mga kapatid. Sabi dito kasi ito yung isa sa mga paraan paano natin may papakita ang ating pag-ibig sa Diyos. Di ba? Una doon yung katapatan. Kasi siya tapat sa atin. Siya yung umibig sa atin actually. Yung sa 1 John chapter 4, di ba? He is the first who loved us. At siya yung gumawa ng paraan para ma-restore yung broken relationship natin. Yun yung grasya ng Panginoon. Siya yung gumawa ng paraan, hindi tayo. Kasi yung kaparaanan natin, kapos, hindi yun. Ito sa Luke chapter 6 verse 46. So, paanong paraan natin may papakita ang pag-ibig natin sa Diyos na sinusunod natin yung greatest commandments? Una, yung pagiging tapat natin sa Kanya. Yung obedience. Pangalawa is yung obedience natin sa Kanya. Sabi dito, bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? So, how can we show our love to God is by showing our obedience to Him. Yung mga anak, di ba? Sabi ko nga kanina, sinusunod ka ng mga anak mo, it is because, not out of fear, but because it is out of their love to you as a parents. Yun yung pinakamagandang pagsunod, yun yung pinakamagandang obedience. They are obeying you because they love you as a parents. So, sabi dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Yan na nga. Gusto nating ibahin yung version ng Ama namin. Tinatawag natin Panginoon ng Panginoon, yet hindi natin siya sinusunod. Pag sinabing Panginoon, ibig sabihin, you are considering yourself as His slave, as His servant. So kung servant ka, is kung ano yung sinasabi ng master mo, yun dapat yung susundin mo. Then, kung hindi mo naman sinusunod yung master mo, then, wala tayong karapatan tawagin ng Panginoon as Panginoon. Kasi hindi naman natin siya sinusunod Diba? Although, ang word na Panginoon sa Bible ay may dalawang kahulugan. Ang isa na doon ay yung Panginoon na human master or Adoni sa Hebrew, Adoni ang human master, ang ibig sabihin. Ang Adonai, yung Lord ang pagiging Lord ng Panginoon Kristo is Adonai. Na ang ibig sabihin ay Diyos, Panginoong Diyos. Yun yung kahulugan ng dalawang word ng salita. Kaya nga kapag may question of word na patungkol dyan, halimbawa katulad nung sa Luke chapter 1 verse 43, diba yung sinabi ni Santa Elizabeth kay Mama Mary nang pumunta si Mama Mary doon sa kanya, "Who am I that the mother of my Lord visit come to me?" Dito sa Luke chapter 1 verse 43. Yung Lord na salita doon is not Adonai but Adonai. Kaya nga that is why tayo na mga Katoliko, we call the Blessed Virgin Mary as the Mother of God because of that passage. Take note, sinabi nito ni Santa Elizabeth not out of her own, not of herself, kundi dahilan doon sa napuspos siya ng Espiritu Santo. Luke chapter 1 verse 43, sabi dito. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Who am I that the mother of my Lord? Yung Adonai. Hindi Adoni. Yung isang beses, na-expose yun Yung si Abraham sa Hebrew ay binasa ni Maramil Parba, yung naging kadebate ni Father Darwin, na Adonai. Samantalang nakalagay doon, Adoni. Binasa niyang Adonai. So, pinagtawanan ni Brother Dwayne Cartuano. Since si Brother Dwayne Cartuano is naintindihan niya yung biblical languages. Hebrew, Aramaic, at saka sa Greek. So, dalawa yun mga kapatid. So, dito sa Luke chapter 6 verse 46,
Kaya tawag nating Panginoon ng Panginoon, pero hindi naman natin siya sinusunod. Di ba? 6:01 na. Let's pray the angel in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived the Father of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray forth. We beseech you, Lord, to give your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, yun mga kapatid, how can we show our love to the Lord is by listening to Him, then obeying Him, nakikinig, at pagsunod. Actually, so, papaano natin masasabi na minamahal natin ang Panginoon? Yun yung dalawa, isa eh. Yung pagiging pagsunod sa Kanya. Then yung pagiging tapat sa Kanya. Then yung pagsunod sa Kanya, pakikinig sa Kanya. Those are things na maipapakita natin na mahal natin ang Diyos. Yan yung sinasabi sa Luke chapter 6 verse 46, tinatawag din niyo akong Panginoon, Panginoon. Pero hindi naman ninyo sinusunod ang aking mga inuutos, ang aking mga sinasabi. As a matter of fact, gusto pa natin palitan yung Ama namin. Sundin ang loob ko. So, yung sinabi ko rin kanina na dapat tayo yung makipag-isa sa Kanya, hindi siya yung makipag-isa sa atin. Ibig sabihin, kapag makipag-isa tayo sa Panginoon, kung ano yung standard ng Panginoon, yun yung susundin natin. No. So, doon pa lang, makikita natin, failed na tayo kagad, na hindi pa rin natin pala talaga, kung hindi pa natin nagagawa yun, hindi pa rin talaga natin iniibig ang Panginoon, hindi pa rin natin siya minamahal. So, whereas, yung commandment na yun is the greatest commandment, hindi yun pakiusap commandments nga eh. Walang option doon. Yun mga kapatid. At ikalawa is, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, kung gaano mo pinapahalagan yung sarili mo, hindi mo sinasaktan yung sarili mo, is the same standard na hindi natin din sasaktan yung ating kapwa. Kung wala ka ng, yung sinasabi nga, kung wala ka ng magawang mabuti, huwag mo naman gawan ng masama. Diba? Yun lang yun. May mga simpleng paraan. Of course, kung bibigyan tayo ng grasya ng Panginoon, katulad ni Mother Teresa, Saint Mother Teresa of Calcutta, highest level of love na ibinigay sa kanya, grasya ng Panginoon yun. Di ba? At alam naman natin na the greatest among of it, yung faith, hope, and love, and the greatest among is love. Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13. So,
Simple na lang, hindi natin gusto saktan ang ating sarili, of course, ganoon din ang ating kapwa, huwag nating saktan. Kung wala tayong magawang mabuti, huwag tayong gagawa ng masama. Ayaw nating makarinig ng masasakit na salita. Tayo sa sarili natin, inalagaan natin yung sarili na ayaw natin makakarinig ng salita. The same. Huwag tayo magsalita ng masama laban sa ating kapwa na nakakasakit sa kanila. Of course, kung may mali sila, pinagsasabihan natin sila, nasasaktan sila, depende naman yun sa kanila kung ano yung ano nila. Kasi kung minsan, kapag mahal mo yung kapwa mo, hindi pwede na sasabihin mo lang na hindi ka magsasalita para sa kabubuti niya. Di ba? Yun din yun. Na kung mahal mo yung kapwa mo, ipakita mo, may concern kasi pagsabihan mo siya. So yun din yung purpose. Kung bakit sa ganitong paraan nagtatyaga tayo, whether may makinig man or wala, tuloy lang. Kasi magiging testimony to balang araw, magiging isang isang magiging ito, parang katulad ni yung si Lazaro at ang mayaman, di ba? Lord, mag-utos ka ng may mabuhay na maglulutusan mo si Lazaro. Pangaralan, sabi niya, kahit ando na, kasulatan ni Moises. Ibig sabihin, nandito na yung scripture. Sasabihin ni Lord, hindi, mayroon na ako inutusan sa TikTok, hindi nyo nga lang pinapansin. Diba? May mga simpleng bagay na akala natin wala lang. Pero hindi natin alam na maaring yung ganitong mga paraan pala ginagamit ng Panginoon. So, ito yung magiging testimony balang araw. Hindi, may inutusan ako sa TikTok Meron akong meron akong yung bubulol-bulol, mga ganon kuminsan. Hindi nyo lang pinapakinggan kasi bubulol-bulol. Parang hindi naman talaga, may mga instances na ganon. Pero let us remember, mga kapatid, yung kuminsan ginagamit din ng Panginoon yung mga ganon para tayo magpapakababa. Di ba, nung nag-reveal nga siya ng sarili niya, saan ba siya pinanganak? Sa Sabsaban. Sino bang unang pumunta? Mga pastol. At may narinig ako sa mga pari na ang mga pastol daw, sa Bishop Bacani yata sabi yun, ang mga testimony nila halos hindi daw tanggapin sa korte. Kasi mababaho sila. Pero sa kanila, una nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Gloria in excelsis Deo. Doon binanggit yan, di ba? Nung nagpahayag ang mga anghel sa mga apostol. At pumunta nga sila sa Sabsaban at naratan nila doon ang ating Panginoong Kristo. So yun, mga kapatid, yun yung mga paraan na pagpapakita or paano natin malalaman kung iniibig ba natin ang Panginoon. Nakikinig tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Yun yung mga basic, tapat tayo sa Kanya. Ngayon yung asawa mo, paano niya masasabi na mahal ka niya kung hindi siya tapat sa'yo? Diba? Yung mga anak, paano mo bilang anak, paano mo masasabi na mahal mo yung magulang mo kung hindi ka naman nakikinig sa kanila? Then, paano mo sasabi na mahal mo ang Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban niya? Gusto natin na siya yung sumunod sa atin. So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga sumilip, sa mga nag-like, and then sa mga nanood, mga nag-tap ng screen, or maging yung mga sumisilip man na hindi nag-tap ng screen. May God bless us all, and then may God keep us safe and sound.
especially sa mga gagawin at balaki natin pagpalain tayo ng tayong Panginoon, financially, materially, physically, spiritually. Ingatan nawa niya tayo, gabayan at patnubayan sa ating gagawin sa araw na ito. May the Lord bless us and cover us with His most precious blood and sanctify us by the power of the Holy Spirit, and may send out His holy angels to protect and guide us. In Jesus' name, Amen. So thank you and may God bless us mga kapatid.